Good afternoon, guys. Actually na, mag-alas 4 na ng hapon. May bisita kasi kami today. So, simpleng ano lang naman, simpleng salo-salo. So, magba-barbecue kami. Actually, simulan ko na nga kasi 4 sila darating, mag-4 o'clock na. So, yan, kanina nakalinis na kami. Kasi Saturday naman talaga linis day namin. So, yan, nagawa ako ng biko yema. Tapos, gagawa ko ng ensaladang talong. Tirang pakwan. Meron akong pakwan na pinapalamig ko na. Tapos, liempo, chicken wings at saka chicken drumstick. Puro pang ihaw. Tapos, isa namin kaibigan magdadala ng Bicol Express. Yan. Tapos, request nila, sinigang na hipon. Kahit mainit ang panahon, gusto nila na sinigang na hipon. So, why not? Nag-iihaw siya ng second round. Init, ha? Hindi siya sanay sa init, eh. Hindi, bago ka na, dear. Ayan sila. Kumakain na. Donut. Lalagyan ko na emoticon. Just take a look na. Ayaw ata magpabukas. Ang laki ng cake. Ayun. Ayun. Ay, sarap mo. Dami pang pagkain. Hello! Pwede pala mag-concert si Isabella eh. Dilig time na siya. Mukhang uulan Uulan, light rain. Light lang din ang dilig mo. Lightan. Yan na. Sana nga tumuloy ang ulan kasi mas maganda yung tubig ulan eh. Ito, hindi masisira yung ngipin nila, may fluoride. Alala na yung dilaw na lili. 4 na bulaklak lang ata ang lumabas sa dilaw. Pakonti siya ng pakonti eh. Ito yung dumadami naman. Tapos nag-open na rin yung oriental onion. Yan. Yan guys, kain tayo hapunan. Fish taco lang kami today. Tapos naglaga ako ng mais. Ito yung binili ko nung nag-roast kami last time. Inihaw ka po. Dami kong inihaw eh. Sa bisita, ubos. May mga to-go pa sila. Ito, Sharon. Ito lang hinatira. Ito nagustuhan nila eh. Yung biko yema. Kasi hindi siya ganun katamis. This time na perfect ko na yung pinaka-topping niya. Last time medyo hindi siya ganun kalambot. Pero ngayon, sakto na. In-adjust ko yung recipe na ginawa ko. Sarapan eh. Yan. Yan lang natira from yesterday. At saka pala may konting sinigang na hipon. Parang sabaw lang ata kinain ko nun. Kasi init na ito kahapon eh. Ha? Sabaw lang. Yan. Tapos ito pala yung salsa. Pero hinalok siya ng ranch. Kasi ayoko ng pure tomato lang eh. Ayan guys. Inom-inom ng tsaa. Kailangan ng gamot. Lumala yung niya. Nag-start lang, naglinis na ako ng banyo. Hindi ko lang nangyari. Kumate ilong mo. Ay, diretso na. Ayan. Tapos kahapon ngayon, enjoy naman sana. Hindi ko naman masyado na i-vlog kasi alam niyo naman kapag ka-chikahan. Tagal din kami hindi na kompleto ng ganun eh. Tagal na mga taon na. Taon na, oo. Tsaka ngayon nung after ng surgery ko. Ngayon, nung after ng surgery mo, ilan na? 2 years na. Kasi yun eh, yung kanya-kanya ng busy ng trabaho. So, hindi nakikita-kita. Nakita niyo yung mga kaibigan namin. Minsan lang din kami nagkakasama-sama. Kasi namin mga kanya-kanyang buhay. Iba-iba ng schedule, siyempre. Pero ngayong araw na to medyo kinabahan din kami.
Oo. Kasi si Jonas, tsaka yung kaibigan niya nga, galing dito. Sabi, pupunta. Magda-drive lang daw. Pumunta ng, sa Northwest. Sa may Citadel. Ayun, inaabot ng hail. Buti na lang, nakapagtago sila doon sa, sa... May shed na, Ano ba yun, yung gasoline station. Maya, tumawag na namin. Lakas na nung Naku, inabot kami ng hail. Kaya ngayon, di ba nakita nyo, nagbablog ako. Sabi ko, mukhang uulan. Kasi wala notification. Mainit mainit tapos sabay biglang dilim Hindi, usually may notification, di ba, na may mag-hail or may warning. Ngayon wala Naglagay lang sila thunderstorm. So, sabi ko naman ulan, nag-delete pa nga siya, di ba? Wisik-wisik lang kasi sabi, light rain lang. Kaya diniligan ko pa yung halaman Sabi pa nga doon sa gardening, yung group namin ng gardening sabi niya, meron daw namumuong thunderstorm pero parang light rain lang aabot sa Calgary. Yung pala, magiging hail. Nung pagpasok namin dito, after niya mag-delete, tumatawag si Jonas. Mami, sabi niya, pakalakas ang hail. Yung kaibigan ni Jonas, yun? Nagbakasyon lang, taga Fairview yun Fairview dito yung malapit sa Grand Prairie. Sa dati naming tinirahan. Ay, nako. Sabi ko, kumusta yung sasakyan? Wala ba hindi naman daw kasi nakasilong kagad sila. Buti na lang, kasi kung hindi. Although hindi naman daw nagtagal parang a minute and a half lang yung bagsak ng hail. Pero yung isang video na to, yung pangalawang video, kasi una kay Jonas, yung pangalawa, nakuha lang din namin, siya, si may McKnight naman banda, ang lakas talaga. Tapos na... Iba-iba merong ganyan malaki, merong malalaki. P-size. Sabi niya, nako, yung halaman, yung sasakyan, di na napansin yung bahay, di na rin napansin. Natamaan nagagawin natin. Yung bahay naman kasi, hindi pa na-startan yung yung... Ang nagawa pa lang is yung, sides pa lang. Yung mga sidings. Saka yung deck, ginawa na namin. Pero masama niyan, this week, next week. Gagawin na yung bubong. By Wednesday, Tuesday. Pinasahan pa ako ni Kelly ng weather report dito sa Calgary. Hindi naman nasusunod minsan yun kasi pabago-bago talaga Ang bilis magbago ng weather dito. Sabi ko dilim yung mga halaman. Yung halaman actually, nakakita nga namin yung end result do sa kasi saglit lang Saglit lang siya pero malakas. Syempre, di ba, yung panahon na to doon namumulaklak na yung mga kawawa yung mga yung mga ka-group namin na nag-garden talagang sira. Sumali kasi kami sa group dito sa Calgary, yung mga nagbulit sa halaman. Syempre, gano'n na yung full bloom ng mga halaman, patamaan ng ganong hail. Wala. Gaganda pa naman yung malalaki talaga. Yung mga, pangalan nun yung gusto mo? Yung peony, pero pinis ang tawag nila rito Peony, tsaka yung halihak, yung mga hydrangea, gaganda nun Sira-sira talaga pinicture nila yung before and after. Actually, hindi natin nasilip ngayon yung halaman. Kasi after naman nung tumawag si Jonas, dumilim, bigla naman buho si ulan. Ang masama, siguro napindot ko nga na pagbaba yung sasakyan, basa yung kotse. Yung side window. Linis pa kami kanina nung sasakyan dahil mainit Nung bago ka dumating. Pagdating mo, hindi naman napansin na na bukas yung bintana. Hindi ko nga alam kasi hindi naman nagbubukas ang bintana. Malamang pagbaba ko siguro, nadiinan ko siguro yung gilid. Ay, nakakatawa pa naman yung garden namin. Halos lahat ng dumadaan talaga napapatingin Tsaka pag nagdidilig kami o nag-aayos kami ron. Dami nagbabati na. Ang ganda ng nyo Kahit sila ate dyan busy na namin kahapon. Gandang-ganda sila. Actually, nagstay pa sila saglit para tingnan na mabuti yung mga halaman. Sabi niya, ang daming species ng halaman.
Kasi iba-iba Tinanim namin parang kada butas. Lagay na iba yan. Ito, iba ulit. Maliliit lang siya pero alam mong yung kumakalat. Every time lalabas kami, di ba nakikita nyo may nabibili kami 2, patatlo-tatlo. Lalagay namin. Ito, maganda to. Lagay natin. Tsaka yung bulaklak. Tsaka more on kami yung perennial na drought tolerant. Mga ground cover, parang mga succulent. Actually, ang laki na nga ng kinalat nung nila, yung mga ground cover, pati yung ice plant. Tsaka yung mga creeping time, nagalaban na sila Nakaraan yung speedwell, akala ka namin mamamatay pa isa, pero ngayon, ang lago na. Nakakatuwa rin, tapos maisipin mo, tatamaan ng gano'n. Ng hails. Sabi nga, lalaki minsan, may parang golf ball no? Iba-iba Nung 2020, nung bago tayo lumipat dito. Wasak talaga. Ganyan talaga kalalaki yung hail. Nagbaha pa nga dahil na-clog yung mga drainage nila sa laki ng mga yelo. Tapos nung tinamaan kami mismo, nandito na kami yung last year. Ayun, mga ganyan kalalaki yun. Hindi siya ganun kalaki, pero iba-iba. Malakas. Ang tagal, at saka ang tagal. Ang lakas ng bagsak. Kaya kung makikita nyo kayo mga sakit namin, as in, ang lalapit ng Yung tama. Ayun ako. Pero wala tayong magagawa. Weather yan Kalikasan. Kaya lang, nakakatakot kasi syempre, nag-start pa lang mag-rebuild yung maraming bahay dito. Kagagawa lang ng mga roof nila. Ang hirap pa naman dito yung tatawag ka sa insurance. Kasi gaya dyan, after mong i-fix, may mga insurance na guys sa amin. Kinukuha nila yung picture daw nung nagawa. And hindi pa nga namin ipapasa lahat dahil nga tatamaan na naman. Ngayon pa lang gagawin yun sa bubong. So after mo kompleto, tsaka namin i-send. Although hanggang December naman yung namin, yung timeline para matapos yan. Pero hoping na wag sanang mag-snow. Mag-hail. Kasi ang hirap talaga. Diba na mag-snow? Mas malala pa yung ganyan. Meron nga na balita na sunog daw kasi iniwan yung mga yung mga shingles doon sa taas. Ewan ko paano nasunog yung bahay. Parang pinatong sa may bed. Nakapatong talaga sa bubong. Nasunog yung bahay. Dito rin yun sa Northeast. Nung siguro, nung early this week. Paano nangyari? Sobrang init? Sobrang init, di ba? Para mag-start siya na Speaking of that sunog. Kanina, ang tagal nitong fire alarm. Nilinis na, binrush ko na, binugaan ko na. Nanaidip kasi kami. Tapos maya nanood na kami ng TV. Bigla nag-alarm. Sabi ko, ba't nag-alarm? Wala naman tayo nakasalang. Baka mainit. Di binuksan namin yung mga pintuan muna, tsaka electric fan. Pero actually, hindi ganun kainit kanina Oo nga, dahil uulan yata. Kasi mahangin Kung posible ka ako, tapos nawala. Tunog na naman siya. Pag tunog dito, tunog sa taas, tunog sa baba. Sabay-sabay. Patay tayo dyan. Ano nangyari? Kinabahan ako kasi mamaya hindi namin may mga na palang problema. Chinek namin yung basement. Wala namang kumbaga, nakasaksak na na-ignite ng sunog. Check namin breaker, lahat, baba. Inamoy-amoy namin. Baka may amoy sunog or carbon na umaamoy, wala rin. Pero pag carbon monoxide, meron siyang kung ano yung tunog niya Tapos yun, first time namin narinig na ganun. Tunog, hinto. Usually yan, kapag na-lobat siya, yung mahinang beep lang. Chinek namin ngayon sa YouTube, tsaka ginugol namin kung ano yung mga cause. Sabi, baka insekto, baka dust particles. Either lobat, expired na. Pero hindi expired hanggang 2030 pa itong namin yung mismo yung fire alarm na system. Kaya sabi namin, posible naman. Battery daw, kapapalit lang nung nakaraan. Kapapalit lang talaga So yun ang huling naging ginawa, yung palitan ng battery. Palitan ng battery, yun. Kasi nga, sabi ko bakit battery? Hindi, sabi niya kapapalit lang. Kasi tsaka iba yung chirping sound ng pag lobat kasi iba mahina lang na beep. Paulit-ulit siya pero mahina. Ito, lakas baka mamaya ma-report tayo or may biglang dumating na dyan, bayad tayo. Buti na resolve namin. Ayos naman. Medyo tayo alerto kasi syempre ngayon kumbaga fire season no?
Lalo mainit. Buti meron siya ng ano yung pang spray. Yung pang spray ng mga pantanggal na alikabok. So, ginawa niya lahat yun at saka niya pinalta ng bagong battery. Okay naman. Nice naman so far. Sabi ko, just imagine kung madaling araw. Nangyari, di ba? Yung chirping sound niya ng madaling araw. Yung chirping sound nga rin, nakakainis eh. Kasi tining eh. Tining na hindi sobrang lakas pero ang sakit sa tenga. Kaya ever since na nangyari yun, sabi ko sa kanya, huwag tayo magpaubos ng battery. Kailangan lagi tayong meron. Kaya update niya ng battery yung kung sakaling dumating man yun. Kaya nagpalit siya ng battery din. Sabi namin kay Jermaine, bukas daan ka sa bili ka ng battery extra. Kasi ilan to? 4? Hindi, 5. 2 sa taas. Isa yung kwarto, 3. Sa dito, sa baba. Isa. Tama, 4 nga. 3 nga. 5. 3. Isa yung kwarto eh. Meron diba sa kwarto ng Jonas? Jermaine. Tsaka dito sa basement. Tsaka ito isa. Check kami lahat eh. Hindi talaga kami nakaalis. Pero buti na nga lang, hindi kami umalis. Saan ba tayo pupunta? Plano dapat dahil nga pang umaga ako eh. Kaso antok na antok. Pag morning kasi nakaka-antok talaga after work. Kaya nga ako laging kailangan makaidlip eh. Lalo nag-busy rin kanina dahil nga special lunch sila kanina. So morning ako pumasok. So yun yung yun yung kwento ngayon. Medyo nakakakaba na. Sunod-sunod eh. Oo yung fire alarm lang kanina, tagal eh. Yun lang, hindi namin malaman kung ano gagawin kasi ilang beses ko nang binaklas, baklas eh. Siyempre, ino-observa mo, maya-maya inaanto ka na naman. At saka hindi nakakatakot kasi hindi mo alam, baka mamaya may nasusunog na hindi natin alam. Kaya buti na nga lang din, nandito kami sa bahay nung nangyari. Tsaka pag nag-alarm kasi to, kunyari nag-alarm yung isa sa basement, mag-trigger yung alarm ng mga nasa kwarto tsaka sa kaya ang ingay talaga. Pero malalaman mo kung saan nanggagaling yung tunog eh. Kunyari dito sa basement, siya muna mag-trigger tapos hindi laging dito sa sala nagsisimula. Dito may banda sa kusina. Sabi ko lamang niluluto. Kung may niluluto sana eh. Wala nga eh. Wala nga mainit kasi nga. Stay safe kayo. Stay safe tayo lagi. Maging alerto. Lagi, lalo na mainit ang panahon, ganyan. Kung pwede nyo buksan yung mga bintana. Gantong season, yan yung fire season, hail. Hindi maiwasan kami kasi dito sa lugar namin talagang tama ito ng hail. So isa sa mga pinag-aalala namin. Ganun talaga. Pero ngayon tumama sa northwest. Tsaka sa ibang part ng di ba? Kumbaga dito sa northeast, buhos lang ng ulan. So we'll see. Abang-abang mo lang sa mga forecast. Total, wala na naman. Yung bahay lang inaalala namin kasi yung sasakyan naman. Wala. Damage na talaga eh. Kung matatama. Wala kang magagawa na doon. Ay, nako. Yan lang naman guys. Na-share lang namin sa inyo. Tsaka yun nga, yung kahapon naganap. Hindi na nga naka-vlog kasi nga dami chika. Nag-catch up talaga sa kwentuhan. Ay, nako. Yan lang naman guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.